5, 4, 3, 2, 1. Last week, ang topic natin is all about decision making, the make or break of life. Okay, yun yung series 1. So today, yun ulit tayo, decision making. So magkakaroon tayo ng recap. You remember the verses na ginamit natin, yung Proverbs chapter 4, verse 7, at saka yung Proverbs chapter 9, verse 10. Okay, ipagsamahin natin, i-contextualize natin. Ano nakasulat dun sa Proverbs chapter 4, verse 7? Wisdom is supreme. Okay, wisdom is supreme. Sabihin mo sa katabi mo. Okay, wisdom is supreme. Ibig sabihin, yung wisdom na yon, hindi pwedeng ipagpalit yon. It is supreme. Hindi siya regular, hindi siya irregular. Siya talaga, we need to treat that as supreme. Okay? Pinaka-supremo yon, pinaka-mataas yon. Okay? Walang pwedeng i-compare doon. Wisdom is supreme. Therefore, because wisdom is supreme, therefore, we need to get wisdom. Okay? Though it costs all we have, get understanding. So yon, unconditional. Because wisdom is supreme, we need to get wisdom. And though it costs all we have, we need to get understanding. So in Proverbs chapter 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Kaya pag makikita nyo yung susunod na verse na yan, ang wisdom daw, mag-a-add daw ng days mo. Tapos mag-a-add din yan ng years mo. Okay? So i-add na madadagdagan ka na ng days, madadagdagan ka na ng years. Ang maganda dyan, ang nakasulat dyan sa susunod, pag ikaw ay may wisdom, ire-reward ka. Pero, pag ikaw ay mocker, ano mangyayari? You will suffer alone. Kaya nga, pag sinabi ni Lord na wisdom, we need to stand on His word. Because if we have wisdom, we will get the reward from being wise. But if we will mock, and we are always in the state of mockery, and try to refuse wisdom, we will suffer alone. Okay? Kaya babalik tayo,
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So, decision-making and wisdom is inseparable. Okay? Hindi siya pwedeng paghiwalayin. At lalong-lalo na, ang wisdom, hindi siya pwedeng ihiwalay kay Lord. Kaya nga, you need to have the fear of the Lord. You need to be in relationship with God. Because if not, you cannot get wisdom. Because wisdom comes from above. Can you hear that? And masyadong importante ang wisdom because araw-araw kailangan mo mag-decide. So dumarating ang point, tayo yung tao na palaging nagdi-decide, pero tayo naman din ay unconscious na nagdidesisyon tayo. So hinahayaan lang natin na ang buhay ay umaandar. We just let our day pass without being conscious that we are deciding on things that are crucial in life and that will determine our future. So it's very important that we are very conscious that we are deciding. But because of our over-familiarity of every day doing the decision-making, doon tayo nagkakaproblema. Hindi na natin pinag-iisipan. Katulad ng pagtututbrush, minsan hindi na natin pinag-iisipan. In-illustrate ko nga kanina, minsan nagtutbrush ako. Kasi ako, normal na sa akin nagtututbrush. Sa inyo po ba normal? Ayun. So normal sa atin nagtututbrush, kaya parang minsan hindi na natin pinag-iisipan. So basta toothbrush ka, tapos magugulat ka na lang, ba't parang iba lasa? Bakit parang dumidikit? Parang kakaiba yung texture. Ayun pala, yung pampustiso pala na naka-tube, yun ang nagamit. Because you are not aware. Nagiging ano ka na lang autopilot. Halimbawa, tatawid. Di ba? Ang galing natin. Basta importante, makatawid. Wala ka nang pakialam sa stoplight. Right? Hindi mo na pinag-iisipan, mababangga ka ba o hindi. Isipin, hindi, ano lang yan, lata lang yan. So tayo, magaling pa tayo na parang ginagamble na natin yung life natin. Sa atin, wala lang yun. Kasi we are not conscious because we are very familiar of so many things in life. At hindi natin alam, that determines our future. Amen. So pag may ginagawa tayo, nakikita doon kung yung level of competencies ba natin tumataas araw-araw. Are you getting it? Amen? Sa pagdi-decide natin, tumataas ba? Kasi sa tuwing tayo ay may ginagawa, nakikita doon yung intellect mo. Okay, sabihin mo, alam mo habang kumakain ka, nakikita ko yung laman ng brain mo. Habang ikaw ay naglalakad, habang ikaw ay nakikipag-usap, kahit anong ginagawa mo, it reveals your intellect. It reveals your maturity. Amen. It reveals your progress. It reveals your development. Kaya huwag niyong kakalimutan na ang ginagalawan natin ng araw-araw at lahat ng step natin dapat conscious, hindi pinagbabaka sakali. Kaya tinuro sa atin, pag nagdidesisyon tayo, hindi pwedeng pabigla-bigla. Amen? Pag nagdidesisyon tayo, hindi pwedeng nakabase sa emosyon. Pag nagdidesisyon tayo, kailangan pinag-aaralan. Pag nagdidesisyon tayo, we need to be aware kasi nagkikreate tayo ng pattern. Okay, sa English, you don't decide hastily. You only base your decision on facts. Okay? And when you decide, see to it that you study it. When you decide, always remember that you are always creating a pattern. Are you getting it? Amen? So kaya kailangan natin palagi tayong connected kay Lord. Kailangan natin nagsisik tayo palagi ng wisdom na galing kay Lord. Amen. Okay, tignan mo yung katabi mo kung halata na yan ay may wisdom. O makikita nyo yan. O yung pagkakaupo niya, pinag-aaralan ba yan? Pinag-aaralan? Okay. We are not conscious of so many things in life. Okay?
So mamaya, mas pag-aaralan pa natin ng husto para mas makita nyo na marami tayong nakakatawang bagay na ginagawa at marami tayong mga bagay na hindi pinag-iisipan na ang nadadali pala yung mga kahit maliliit pero may effect. Amen. Okay, I will give you 4 avenues. Okay, so that you will really know how to decide on something. Because your avenue is very important. Paano ba nire-reveal ni Lord ang kanyang kalooban? Paano ba nire-reveal ni Lord ano bang kaparaanan? Paano dumadaloy ang wisdom sa buhay ng isang tao? Okay? Kaya po, bibigyan ko kayo ng 4 points. What are those avenues that you need to consider when you do decision making? First, God's Word. Number 2, God's Spirit. Okay, repeat. Say it with me. God's Word. Number 2, God's Spirit. Okay, number 1, God's Word. Okay, say it to your neighbor. God's Word. Uulit-ulitin natin. Number 2, God's Spirit. Number 3, God's Providence. Number 3 is God's people. Okay, 4 yun ha. Doon yung makikita, doon pinapadaloy ng Panginoon sa maraming kaparaanan, ngunit ito yung 4 na magandang basihan kung tayo po ay gumagalaw or we are basing our decision on wisdom. First, it is from God's Word. Second, it is from God's Spirit. Number 3, it's from God's providence. Number 4, it's from God's people. Okay, na-memorize na? Kasi kailangan na memorize nyo yan. Para lahat ng gagawin natin, yun ang iisipin. God's Word ba to? God's Spirit ba to? God's providence ba to? God's people ba to? Okay? So number 1, God's Word. Say it to your neighbor, God's Word. Remember, I think 2 weeks ago, pinag-aralan natin ang tungkol sa Word of God. The stability of the Word of God, the benefits of the Word of God. Because sa buhay ng isang tao, meron ka talagang paniniwalaan. Okay? So yung iba, naniniwala sila sa sinabi ng kanyang kaibigan. Yung iba ay naniwala sa base sa nangyayari. Okay? Sa base sa experience, o sa base sa kwento, o sa base sa nabasa niya, o base sa napanood niya sa TV, o base na nabasa niya sa kahit anong libro. Ngunit, ang tao dapat masusi kung saan niya idedepende ang kanyang buhay. Okay? So we need to establish ourselves in the Word of God. Because if we want wisdom from God, we need to connect ourselves to God. Amen. Remember, the world has its own wisdom. Kaya nga, in James chapter 3, verse 13, nakasulat doon, who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, deeds done in humility that comes from wisdom. Kasi marami na mukhang wise. Kaya nga, ang question, who is wise and understanding among you? Nire-repeat ulit yung being wise, nire-repeat ulit ang being understanding. Remember, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Wisdom is supreme, therefore get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Kaya ang wisdom and understanding, palaging magkakabit yan. At palaging nakakabit, ang pinagdadaluyan yan ay galing sa Panginoon. Kaya binalik na naman in James chapter 3. Okay? Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, deeds done in humility that comes from wisdom. Anong kasunod? If you harbor bitter, if you harbor envy, if you harbor selfish ambition, so, you don't boast about it, and you don't deny the truth. Okay? Kaya ang kasunod. Anong kasunod na kasulat?
whoever has envy and whoever has that selfish ambition, if you have that, there you will find disorder and every evil practice. Can you hear that? So nililinaw na ni Lord kung ano yung wisdom. Okay? Unti-unti na niyang nililinaw. Kaya sabi niya, nakabase talaga dapat sa Word of God. Kasi nga, yung verse na kasama doon sa James chapter 3, before the 17, makikita nyo, there is such wisdom that is unspiritual. There is a wisdom that is earthly. There is wisdom that is of the devil or demonic. So, anong wisdom ang meron tayo? Kaya dapat nakadepende tayo sa salita ng Panginoon para sigurado. Kasi maraming earthly wisdom. Maraming unspiritual na wisdom. Not recognizing His divine connection, not recognizing and acknowledging the supreme being and the sovereignty of God. So that becomes the problem. Kaya ngayon, babalik tayo. Ano ba ang Word of God sa atin? Kasi pag hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi nakadepende ang buhay natin sa salita ng Diyos, mukhang ang wisdom na hindi kay Lord, yun ang meron tayo. Okay? Kaya palagi tayong kinokonek kay Lord. Kaya nga in Psalms chapter 1, it is written, yung katulad ng shinare ko sa inyo, our topic 2 or 3 weeks ago. Sinabi doon, blessed is the man that walk not on the counsel of the ungodly, nor stand in the way of the sinners, nor sit in the seat of the mockers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, which brings forth its fruit in its season, and his leaf shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. But the ungodly are not so. They are like chaff, which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand on the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Makikita nyo, nilalagyan ng Lord ng line. Nilalagyan ng Lord ng demarcation line. Nilalagyan ng Lord kung sino ba talaga ang totoong wise. If you meditate the Word of God, that is the time that God will say, you shall be like a tree planted by the rivers of water, which brings forth its fruit in its season. Meaning in all condition of your life, in all situation, in all problems, in all challenges, God will always provide wisdom in your life through the Word of God, and you will be successful, you will be fruitful, and you will flourish. Amen. Can you hear that? But if you are ungodly, you will be like a chaff. Para ka lang ipa, na kung saan ka liparin, kung saan ka hanginin, kung saan ka i-blow, doon ka mapupunta. Because you're not stable. Because only God's Word is the surest foundation. Only through the Word of God, you can be called a blessed person. Because you walk in wisdom and you walk in understanding. Can you hear that? Kaya nga remember in Psalms 119. Okay, ano nakasulat sa Psalms 119? Starting with verse 1. Blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are they who keep his statute and seek him with all their heart. They do nothing wrong, they walk in his ways. You have laid on precepts that are to be fully obeyed. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Then I will not be put to shame when I consider all your commands. Anong kasunod? I will praise you with an upright heart as I learn your righteous law. I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. How can a young man keep his way pure? By living according to your word. Okay? Nakuha niya? Did you get that? So pag tinapos nyo pa yung Psalms 119, makikita nyo na ikaw talaga ay pinagpala sa lahat ng pinagpala pag tayo ay naka-stand sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya wala na tayong ibang sasandigan na pinakamatibay na pundasyon kung hindi ang Word of God. Amen. Are you happy about it? That we can stand
on something that is based on truth. Not based on just what we see, not just based on experience. Kasi hindi naman tayo trabaho na ano experience mo at yun ang i-apply natin. No, it's all about the Word of God. We will apply the Word of God in our lives, in our condition, in our difficulties, in our moment, in all our journey in life. Can you hear that? Okay, so God's Word. Number two, it's God's Spirit. Okay, minsan yan napagkakamalian with regards sa, kaya binibigyan ko na kayo ng guidelines ito mga foundational truth na avenue. Kaya sinishare ko sa inyo, Word of God, it is a must. Number two, the Spirit of God is a must. Maraming nagsasalita ng ganon. Alam mo, will to ni Lord. Nangusap sa akin si Lord. Alam nyo, we cannot use the name of the Lord thy God in vain. Can you hear that? We cannot quote something that is unbiblical and quoting that God said it to us. So ang Lord, naglagay siya ng kanyang mga parameters. Naglagay siya ng guidelines. Kaya nga may salita ng Diyos. Kaya nga pupunta tayo in James chapter 3. Kung you have the Spirit of God, hindi yan emotion. Amen? 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 Kung may Spirit of God, hindi yan chaotic. Amen. Kaya nga sinabi, remember sa points natin last week, because of our emotion, our ability to analyze has been paralyzed. Our power to think and have that correct mindset over a thing and to judge a certain situation become paralyzed because of our emotion. We were driven not by the Word, we were driven not by the Spirit, but we were driven by our emotion and what we feel, and maybe our instinct, and maybe our impulse, or maybe your gut reaction. So we cannot rely on decision-making based on those things. Kaya maganda, halimbawa, meron tayong mga initial na feeling. Tama? Tanong mo sa katabi mo, may mga initial na feeling ka ba sa isang bagay? Dapat maintindihan yung mga initial. Pag una nyo narinig, mga initial pa lang yan. Hindi yan final. Amen? Huwag tayo gagawa ng desisyon na minsan pa lang natin narinig, may desisyon na tayo. Tandaan nyo, dapat nagagather kayo ng facts. Dapat nagagather kayo ng data. As if you are solving the problem. And what is the problem? Kumbaga sa science, merong scientific method of how you solve the problem. Alam niyo po ba sa mga business people, sa mga aral na tao, if that company wants to be a multinational or go to the next level and go global, they have a lot of techniques. They have lot of tools to use and they use different kinds of way to analyze data to come up with the proper solution, the right solution, and the wisest, not the better, but the best solution. Amen. Amen. So ngayon nakabase tayo sa salita ng Panginoon. Because you are not a business. You are not an experiment. So ang buhay natin, ang decision-making natin, nakadepende sa salita ng ating Panginoon. And your life is not trial and error. Amen. So kung yung mga businessman, yung mga scientists, yung mga nag-experiment, yung mga gumagawa ng mga statistics, mga nag-interpret ng data, gumagawa ng mga tools, gumagawa sila ng analysis, gumagawa sila ng mga empirical study, gumagawa sila ng mga thesis, nagpaparallel sila, nagko-compare sila, nagko-cross sila kung ano pa yung better, may mga method sila for comparison, meron silang elimination method. I think sa life mas lalo tayo dapat masusi. Example, sino ang inyong mapapangasawa? Ayun, basta pogi, okay na yan. Hindi yun. Sa totoo lang, kahit pogi, pag hinalikan ka niyan, walang lalabas na menudo at imbutido sa hapagkainan. Amen. Is that right?
Hindi komot niyakap ka, mabait na yon. Amen. Hindi sapat ang halik o yakap ang kapugian niya para makapag-establish ng pamilya. Is that right? Kaya masusi, pinag-aaralan lahat ng anggulo. Unang-una, pag-aaralan mo ikaw. Ano ba ang value system mo? Ano ba ang laman ng brain mo? Because it shows who you are. It shows your maturity. Kaya minsan, ang nangyayari, ina-attribute natin yung decision natin kay Lord, pero sa totoo lang, tayo nag-decide. Amen? Una, maganda ka bang pumili? Magaling ka bang pumili? Sasabihin mo, ang chip ko, basta pogi, kinikilig na ako, okay na. O ibig sabihin, hindi ka pa mature. Amen? Sa mga lalaki, basta maputi, nakukuha nun. Nagiging bangus ba yun? Diba? She's hot. Ano ba yun? Nagiging hito ba siya? Diba? Pag-iisipan naman, hindi sapat na long-legged, na maganda, na maputi, na mahabang buhok, na it's not enough. So, maki-assess natin ang sarili natin, mag-SWOT analysis. Una ikaw, ano ba ang kahinaan mo? Your strength, your weakness, your opportunity, and threats. Tingnan natin lahat ng anggulo. And then from there, mas lalo natin mapag-aaralan kung ano decision natin. Is that right? Hindi nga tayo marunong magdesisyon. Hindi nga natin alam paano magde-decide. Hindi nga rin natin alam kung ano problema. Pero bakit nag-a-attempt tayo na gumawa ng solusyon? Amen. Kaya you need people around you. Mamaya di-discuss natin yon. Pero una, kailangan mo ng salita ng Diyos. Matibay ang sandigan mo. Matibay ang pag-iisip mo na ikaw ay nakadepende sa Sovereign Lord, sa King of Kings and sa Lord of Lords. Lord of Lords. At nakabase ka sa Spirit ni Lord. Okay, pupunta tayo sa verses. Okay? So ano sabi doon sa James chapter 3? Okay, makikita nyo, sinare ko na sa inyo kanina, 13, 14, 15, 16. Okay, eto na yon. Wisdom that comes from heaven is first of all pure, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, and good fruit, impartial, and sincere. Okay? So yan makikita nyo, yan yung spirit ni Lord. Yan yung kanyang mga parameters. So hindi tayo maliligaw. Okay? So nakita nyo dyan? Okay? Malinaw? Wisdom that comes from heaven is first of all pure. Kaya sinabi kanina, do you have any bitterness? Do you have any envy? Do you have any selfish ambition? Oh, no. You don't boast about it and you don't deny the truth. Because such wisdom is earthly. Such wisdom is unspiritual. And such wisdom is of the devil or demonic. Amen. Amen? Kaya babalik tayo dyan sa verse na yan. Tayo ba ay, yung puso natin, when we decide, pure ba? Pag nag-decide ba tayo, for example, sa relationship level, kasi marami nagkakaproblema with regards to relationship, ang una ba nating iniisip, kapayapaan o mang-away? Kasi sabi doon, pure, peace-loving. Tapos submissive, walang rebellious spirit. Maraming nagde-decide, rebelde. Makaalis na nga dito sa bahay na to. You don't decide na aalis ka sa bahay kasi ganyan ang kondisyon mo. The moment na ganyan ang kondisyon mo, lalo ka magstay sa bahay. Amen. Is that right? Ako, pag meron akong certain situation sa family, mas mag-i-stay ako sa bahay kasi before, ang ginagawa ko, umaalis ako. Pero binaligtad ko, sabi ko, it's not good. It is earthly. It is unspiritual. It is of the devil. Mahirap lang tanggapin. Pag hindi wisdom ni Lord ang in-apply mo, yun ang tawag sa atin. Earthly, unspiritual, and of the devil or demonic na mas masakit. Tama? So sabihin mo sa katabi mo, meron ka bang maling desisyon na ginawa? Earthly, unspiritual, and demonic. Remember, we have a lot of decisions every day and every nanoseconds of our life, but we are not anymore conscious because we are very over-familiar. And I want you to know, the moment we miss those points, in between, baka meron tayong unspiritual, earthly, and demonic.
There is a cry, really, kung papansinin nyo, sa Proverbs chapter 1, yung buong Proverbs na yun, wisdom cry aloud. We need to have wisdom because wisdom will protect you. May sinabi pa doon, wisdom will protect you the waywardness of an adulterous woman. So talagang ang wisdom, pinoprotektahan tayo. Bakit sinabi yon? Alam mo, sa mga lalaki kasi, di ba? Pag mayroong babae na gumaganon, ay, ang sweet naman niya, gusto ko siya. Tama? Kami mga babae, alam namin yon. Alam namin kung may kerengking at naglalandi yon. Tama? So mga lalaki, bulag sa katotohanan. Ang interpretation, ang cute naman, siya ang gusto ko. Kasi feeling nyo, may gusto na sa inyo, hindi nyo alam, that is the waywardness of an adulterous woman. Looking for someone to devour like a roaring lioness. Waiting to lure you as she allure you. Are you getting that? So pag walang wisdom ang mga lalaki, bumibigay. Tama? Amen? Mga lalaki, tingnan mo yung katabi mo. Ay, kaya ka pala bumibigay. Hindi ka wise. Medyo nakita mo lang ang pagkakembot, nagustuhan mo na yung ganda nun. Medyo umiinom lang, gumagana lang. Hi. Napaganon lang talaga naman. Alam nyo, ang pagkagusto, pinag-aaralan. Gugustuhin ko ba siya o hindi? Halata naman, di ba? Hindi na agad. Tayo kasi, based on our emotion, based on our gut reaction, para yun na. Lalo na magkakakutsaba, para yun na. Sige, mukhang may gusto sa'yo, bro. Eto naman, talaga bang gusto nyo ng mabilisan? Baka naman hindi ka sigurado kung babae yan. Alamin mo muna. Pinag-aaralan yan. Lalo na sa kapanahunan ngayon. Is that right? Baka makapatay ka ng tao, katulad na nangyari doon sa American soldier. Amen. Nagulat siya. Akala niya, masyado kasi siyang mabilis. Madilim. Hindi halata. Right? Pambihira naman, talagang hindi mo mahahalata. Minsan nakaka-insecure. Mukhang mas maganda ang hormones niya kaysa sa hormones ko. Kaya iba yung labas. Is that right? Kaya wag masyadong mabilis. Alamin muna, pinag-aaralan. Pag titignan nyo, may extracurricular activity ba? Tinitignan dapat yon. Hindi nyo naintindihan yon. Yung pag naglalakad, may extracurricular activity. Medyo mahina kayo. Hindi nyo nakukuha. Mataas kasing level ng joke yun . My goodness. Kailangan ko pang sabihin kasi medyo malalim kasi yung extracurricular. Kasi kami mga babae, normal lang kami maglakad. Okay? Pag may nakita kayong medyo gumaganon, yun, extracurricular activity. Medyo mag kayo. Kami mga babae, hindi kami mapilantik yung kamay. Pero pag may gumaganon na, yun, mga extra, at least binibigyan ko kayo ng tip. Okay? Mga babae, normal lang sa amin yung ganyan kami. Pero pag meron ng tapos pag pinagsabay-sabay na siya, yun, mag-iingat kayo doon. Okay, lalo na pag madilim, hindi nyo yun alam. Sa pinag-aaralan ng lahat ng bagay. Is that right? Mga ehemplo lang yan na dahil nagmamadali, nagkakamali. Malamang. Yung bunga ng nararamdaman, nagkakamali. Are you getting that? Amen? In Proverbs chapter 8, verse 13, ito pa yung mga guidelines nyo. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride, arrogance, evil behavior, and perverse speech. Kung papapansin nyo, katulad siya ng nakasulat sa James chapter 3, verse 17. Almost the same. Okay? Ano nakasulat sa James chapter 3, verse 17? First of all, pure, peace-loving, submissive, o considerate, submissive, impartial, sincere, full of mercy, good fruit, impartial, and sincere. Tingnan nyo, pag tayo ba ay nagde-decide, yun nga base ba sa emotion, naaasar ba tayo, or purity ng heart? Pag nagde-decide ba tayo ba ay partial,
Tayo ba ay impartial? Or tayo ay nag-execute ng justice? O tayo ba ay hindi bias? Are you getting it? Normally, pag meron tayong dinidesisyonan, mukhang selfish ambition. Mukhang tungkol sa vain conceit. Mukhang para lang sa atin. Okay? So kaya mag-iingat kayo, pag nagde-decide, lalo na tayo ay involved, medyo i-detach nyo ang sarili nyo in terms of emotional connection para mas makapag-decide tayo ng mas maganda. Can you hear that? Halimbawa, sa pamilya, merong nagkakagulo, merong nag-aaway. Ang gagawin natin, i-detach natin ang sarili natin para mas lalo tayong makapag-decide ng tama. Itutuloy ba natin yung away o i-stop natin yung away? Ano ba ang tama? Mag-away ang magkapatid o magkabati at palaging nagmamahala ng magkapatid? Tama ba na ang iyong anak ay palaging minamahal ang magulang? O inaaway dapat ng mga anak ang magulang? O tell me. Ang tama ay nagkakasundo. Is that right? Is that right? Pero maraming nagkakagulo na mga pamilya. Dahil sa simula pa lang, merong initial na nakakainis, ang ginawa, tinuloy-tuloy hanggang sa naging galit, hanggang sa naging bitter, hanggang sa nagkaroon na ng rift, na ang hirap nang bawiin yung galit kasi ang dami nang nasabi. Are you getting that? Kaya mag-iingat kayo pag nagagalit kayo, lalo na pag nagsasalita kayo na nagagalit. Kasi kahit sabihin mo na, hindi, kaya ako lang naman nasabi yung kasi galit ako. No, there's no truth in that. Because everything that is in your heart, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So makikita rin yun sa FB, right? Out of the abundance of your heart, you post it. Amen. Is that right? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And out of the abundance of the heart, you post it. Is that right? Kaya tayo, magiging careful kayo sa mga ibinabagsak natin pag tayo ay merong nararamdaman towards a situation na tayo yung involved, kailangan nagko-call siya sa magandang decision making. Okay? Kaya dapat hindi bias. Kaya binigyan tayo ng Philippians chapter 4 verse 8. Kaya tatlong mga isang Philippians, isang Proverbs chapter 8, tapos isang James chapter 3 verse 17. Ano nakasulat sa Philippians chapter 4 verse 8? Whatsoever, okay, start. Finally, brothers, okay? Finally, brothers, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there's any virtue, if there's any praise, you think on these things. O sa ibang translation, yung naandyan, yung merong noble, merong, ano pa nakasulat dyan? O pareho rin. Admirable. O yun. Admirable, excellent. So isang translation, ano ba yung true? Yun lang ang iisipin natin. Whatsoever things are true. Whatsoever things are honest. Whatsoever things are just. Yun ang guidelines natin. When we decide, is it true? Is it honest? It is just. Is it pure? Is it loving? Okay? Is there any praiseworthy? May kalalabasan ba na sa dulo, happily ever after and forevermore? O sa dulo nun, walang happy ending. It's just a mere fairy tale and a fiction. Kaya titignan nyo, noble ba? May noble ba? May excellent ba doon? May admirable ba? Okay? So, iwa-weigh natin palagi. Kaya tuloy tayo, mas nagmamature tayo. Every day in our lives. Ang susi talaga niyan ay wisdom. Sa akin may pangyayari, I experience. Meron kasing nagkakagulo. Nung nagkakagulo, so nalaman ko. So sinabi sa akin. So, ayoko magsalita kasi ang iniisip ko, baka pag nagsalita ako, mas lalo siyang gumrabe kasi galing ang quote na, galing ang statement na, galing na sa akin. Di ba mas mabigat yon?
Kinuwento lang naman sa akin. So, ibig sabihin, nag-iingat ako na magpasa ako ng isang kwento. Ibig sabihin, kailangan may tamang forum. Kailangan tamang tao ang sasabihan mo. At kailangan yun ay necessary na sabihin. Amen. Kasi pwede na pag sinabi mo, mas lalong magkakagulo. Is that right? Pag sinabi mo, because ikaw ang nakarinig at tinransfer mo, pwede kang magkamali ng information. Is that right? Kaya mag-iingat tayo sa sinasabi natin. Mag-iingat tayo sa pagpapasa ng information. Mag-iingat tayo sa mga reaksyon natin. Hindi lahat ng mukhang tama ay tama. Kailangan mukha namang tama na sabihin, pero hindi kasi tayo sa mukhang tama. Sasabihin pero sa tamang panahon at sa tamang forum. Is that an amen? At mag-iingat ng tamang salita. Kasi whatever things na sinabi mo na, it is for eternity. And we don't know the consequence. Amen. So may natutunan po ba kayo doon? Okay? Kaya halimbawa sa inyong mga teacher, tanggapin na natin. Alam mo, nakakatawa kasi maraming pumasa. Pero alam ko na meron ding hindi pumasa. Pero ano ba ang tamang utak? Ano ba yung admirable? Okay? Ano ba ang noble isipin? Right? Ibig sabihin, susunod, papasa ko yan. At sa totoo lang, mas nagmamature na ako. Kahit bumagsak pa ulit ako, kaya ko nang i-handle yan. And the truth is, ang dulo niyan, ipapasa ko rin yan. Is that right? Is that right? Yun ang palagi yung ending. Fruitful. Remember, ano ulit sinabi? Full of good fruit. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag may wisdom ka, you are full of good fruit. Sabi mo, magsalita ka, sabihan mo yan, katabi mo. Pag may wisdom ka, palagi kang may good fruit. Full of good fruit. Okay, ito yung number 3. Pasok tayo sa number 3. So, ano yung number 3? God's providence. Alam mo, gumagawa si Lord talaga ng mga kaparaanan para maayos ang ating mga sitwasyon sa buhay. Para lalo niyang maayos yung mga journey. Okay, bibigyan ko kayo ng example. Minsan ba, sino dito naka-experience na may kinaiinisan ka? Ha? Pero bakit, siya na ang kinaiinisan mo, siya pa yung nakikita mo palagi? Nagtataka ka, iniiwasan mo na nga siya. Alam niyo kung bakit? Because God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Kaya pag nakaharap nyo ang kinaiinisan nyo, yan ang team song nyo. God will make a way. Tapos nanamin nyo. Kung kailangan i-opera nyo, God will make a way. Talagang lahat itodo nyo na, when there seems to be no way, He walks in ways we cannot see. Talagang lahat itodo nyo na. Because, pag meron mga rough moments na ayaw nyong harapin, God will make a way. O, yun lang, sapat na yun para maintindihan yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang nun, may intervention talaga si Lord. Kaya yung mag-asawa na nagkakasamaan ng loob, pansinin nyo, may isa kayong kama. Kaya huwag kayong magtalikuran. Amen? Because God has already made a way for you to communicate. Amen? So kaya makita mo, pag magkagalit, talikuran sila. Yung isa nakatingin sa kaliwa, yung isa nakatalikod sa kanan. Tapos yung isa naman nagtataklob ng kumot, o kaya ng unan. Halos patayin na lang katabi, di ba? Asawa niya yon.
Because God will always make a way. Ito papansinin nyo, pag may utang kayo, di ba may tinataguan kayo? Pero, tanggapin nyo. Sige, kanta. Taasan nyo, lagyan nyo na emotion. God will make a way when there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. Namnamin nyo para magbayad kayo ng utang. Minsan kasi sa atin walang dating, tama? Yung may intervention si Lord na magbate, yung intervention na mag-ayos tayo, wala sa atin yun. Gusto ko makita nyo na si Lord, nagpo-provide siya ng paraan. At kailangan harapin natin. Maraming tao, they try to ignore it. There's so many people that try to neglect it and take it for granted. Kaya nga sinabi doon sa isang verse of James chapter 3, oh, if there is bitterness, if there is envy, if there is self-ambition, you don't boast about it and you don't deny the truth. Can you hear that? You don't deny it because haharapin at haharapin at haharapin natin. Amen? Masaya ba yung kanta na yon? I-meditate niyo yung kanta na yon, ha? Maganda yun para sa atin. Para pag facing moment na, hindi na tayo nag-aalala. Ay, ako naalala ko, meron kasi akong taong kinaiinisan. Ito, true to life experience. It just so happened na brand siya ng isang paborito kong pagkain. Alam mo, dumating ang point, ayaw ko siyang bilhin. Kasi, maalala ko siya. Palagay niyo, anong sinabi sa akin ni Lord? Bilhin mo yan. Lakihan mo, damihan mo. Kasi alam mo, sa totoo lang, haharapin at haharapin mo yung sitwasyon at problema at yung tao na yon. Is that right? Alam mo, ginawa ko, binili ko talaga yon. Paborito ko pa naman sa bahay, ang pinakapaborito kong lugar sa bahay ay ang aking kitchen. Kasi mahilig ako magluto. So makikita ko, andun ang kanyang pangalan. Kaya alam mo, I was prepared. And you know what? Nag-mature ako. Hindi mo pwedeng talikuran ng isang tao na ayaw mo. Because God will make a way when there seems to be no way. Ipapaalala sa atin ni Lord na meron ka talagang kailangang immature sa area mo at meron tayo talagang didesisyonan. Are you happy about it? Yung teacher mo, kahit anong terror yan, papasukan mo. Amen? Kahit ayaw mo, kasi binagsakan na niya minsan, gagawin mo pa ulit siyang guro kasi siya lang ang teacher doon. Amen. Lalo na pag thesis mo. Is that right? Haharapin at haharapin mo yung panelist, wala kang magagawa. Yun talaga. Anyway, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways you do not want. Hindi you cannot see. He works in ways you do not want. Anyway, He will find a way so that you can make it through. Amen? Ang sarap kaya na yung takot mo, hinarap mo. Parang ako noon, isa sa kinatatakutan ko, tubig. So hindi ako marunong lumangoy. Kasi nung bata ako, ako kasi yung panganay. Tapos may 3 akong kapatid na lalaki. Ang tanging ginagawa nila, sabi nila, alam mo ate, para matuto ka, dapat nilulubog ka. Ha? Kailangan daw lulunurin ako para daw matuto akong lumangoy. Kailangan ba yun? Di ba ayaw ko yun? Kaya ang nangyari sa akin, aliping sa gigilid ako. Tapos may tabo, okay na yun. Diba? Pero alam mo, sa maliit na bagay, kailangan hinaharap ko yung takot ko. So unti-unti lumalapit ako sa tubig, unti-unti nagpapadal-padal ako, 'di ba? Tapos humahawak na lang ako, tapos sisiguraduhin ko wala yung mga kapatid kong 3 pag nagsuswim ako. Diba? Talagang inaaral ko, ako lang ayoko, natakot ako sa mga tao na may katabi. Kasi nga baka ilubog ako. Yung may nagsuswim lang, tapos pumilansik sa mata ko, natatakot kaya ako noon. Okay. So tapos ang nangyari, finace ko yung fear ko. So natuto ako mag-swim. Natuto ako mag-swim sa swimming pool. Ang problema ko naman, takot naman ako sa dagat. Kasi na-orient ako yung sa Diyos.
'Diba? Yung tug, 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 tug. Yung parang pag andyan na yung dagat, parang palagi may pating. Yung parang palagi kang kakainin. Alam mo, natakot ako, na-orient ako sa ganun eh. Alam mo, ang ginawa ko, in-overcome ko yung fear ko. Pinaghandaan ko. Bago ako pumunta sa isang lugar, sa Samar yun eh. Kasi ang Samar talagang yung tubig doon, mahirap lang yan yun. Kasi Pacific Ocean na yata yun eh. Open water yun eh. Tapos malalim, palaging parang may Diyos doon, palaging may shark palagi doon eh. Parang ganun ang dating sa akin. Sabi ko, eto na, haharapin ko na. Ang layo-layo, sa gitna talaga, nilangoy ko talaga. Sa totoo lang, pag tinitignan ko yung dagat, yung maitim, alam mo na maibig sabihin ng maitim, di ba? Lumalalim na yon. Hindi siya blue, hindi siya bluish, maitim na siya, ibig sabihin, iba na yung lalim nun. Pero alam nyo, I was able to make it through. Hindi, na-overcome ko yung fear ko, unti-unti. Amen? So marami akong bagay na kinatatakutan na in-overcome ko. So sino dito willing i-overcome? Maliliit na bagay lang yan. Lalo pa yung mga decision-making natin na malakihan. Lalo nating haharapin. Kasi sa mga maliliit na bagay, kailangan harapin natin. Sino dito natatakot sa bola lang? Ha? Kababawan na yan, ha? Is that right? Nare-reveal kung sino ka. Halimbawa, laro tayo volleyball. Oy, takot-takot dyan. Ha? Natatakot daw sa bola. Ba't ka natatakot sa bola? Hawakan mo ang bola, hindi gumagalaw. O, hawak. Hindi nakakatakot. Diba? O sige iaabot ko sa yung bola, catch tayo O, kita mo, hindi nakakatakot. O, balik mo sa akin. Hawak. O sige, ganito naman yung kamay mo. Ayusin mo tatamaan mo. O, ayan, kita mo, hindi nakakatakot ang bola. Tayo naman ang pumapalo sa bola, diba? Bola ba pumapalo? Tayo naman, tama. Ibig sabihin, tayo naman yung may control bakit ang dami nating kinatatakutan? Yung iba, badminton, hindi ako marunong yan. Yung tatakbo, Hindi ka marunong tumakbo? Hindi ka marunong umabol? Hindi ako marunong umawak ng ano tawag doon? Yung kasi shuttlecock, tapos yung isa, ano na? Ano ulit? Ano ulit? Sorry. Lapit nga, ulit. O sige, pamalo na lang. O sige, so natatakot talaga, ang dami daw kinatatakutan. So nagulat ako, ang dami palang mga tao na natatakot. So tapos natatakot na may kumalaban, na kumalaban sa ganito, maraming kinatatakutan. So yun, i-face talaga natin. I-identify nyo para nagmamature tayo sa lahat ng area ng life natin. Amen? Amen. Yung mga tubig. Sino dito hindi marunong mag-swim? Oh, ayan, ang lalaki na natin, Kaya dapat mas madiskarte na tayo dyan, Aralin natin unti-unti. Lahat, inuunti-unti yan. Amen? Sanayin natin na tayo ay, nag-overcome. Hindi, kaya ko to. Gagawin ko to. Unti-unti. So ako natuto ako ng breaststroke, natuto ako ng freestyle, natuto ako mag-float, natuto ako mag-threading. Nahirapan lang ako ng butterfly. Medyo mahirap yung gaganong-ganon, tapos gaganon. Parang nahihirapan ako. Okay? Pero I'm trying still. Hindi pa rin ako nag-give up. Okay? Shall we all arise? Okay? Ang last natin is all about people. Okay? You need to be surrounded with God's people. You need to be surrounded with people that are faithful to God. Amen? Tanong mong katabi mo, sino ba ang nakapaligid sa'yo? Sino ba ang advisor mo? Kanino ka ba nakikinig? Sino ang sinusundan mo? That's very important. Kaya totoo yung sinabi sa, diba, yung mga kasabihan. Yung sabihin mo kung sino ang kaibigan mo. Tell me who your friends are. And I will tell you who you are. Tama? Kasi pwedeng kaibigan mo sila and I will bring out the best in my friends.
Iba naman yun na mali na nga yung ginagawa, nakikiayon pa tayo. Kasi nagiging mangmang tayo. Remember sa verse? If you are wise, you will get the reward of being wise. But you know, if you are a mocker, you will suffer alone. Yung mga kasamahan nating mga mangmang, sa totoo lang, pag meron ng pangit na nangyayari, hindi naman sila nagsasuffer eh. Tayo naman, right? Sige, walayan mo na yung asawa mo na yan. Okay na advice ah. Pero sa totoo lang, pag nasira na yung marriage nyo, ikaw naman nagsasuffer, tama? Is that right? Hindi, tol, wag tayo mag-aral. Yung teacher na yan, oh, ang goal naman niya, mambagsak eh, hindi mangpasa eh. Kaya yan naging guro eh. Huwag kayong makikinig sa ganun. Hindi totoo yun. Ang isipin natin, mas lalo tayong gagaling pag nagkaroon tayo ng ganong mga professor. Sa totoo lang, meron talagang mahirap talagang professor kasi sa sobrang galing nila. Tama? Pero challenge yun sa atin na haharapin talaga natin. Amen? Are you getting it? So yung mga katabi nyo, tignan nyo kung maganda ang impluensyang magagawa niyan sa buhay nyo. Hindi pwede na may advisor kayo na pag may problema sa bahay, sasabihin yan, hindi, alis tayo. Computer shop na lang tayo. Bad trip naman, mga nanay natin. Grabe, bad trip si nanay. Maling-mali na agad yun. Huwag niyo sasabihan ang nanay niyo na bad trip. Huwag niyo sasabihan ang tatay niyo na bad trip. May mensahe na pinaaabot ang ating mga magulang. Bakit ganon? Is that right? Kasi sila ang magulang, prerogative nila yon. Kaya pag meron tayong mga kaibigan na nagtuturo sa atin ng mali, tinuruan kang manigarilyo, tinuruan kang uminom ng alak, tinuruan ka ng bisyo, tinuruan ka ng mambabae, babae ka, tinuruan ka man lalaki, lalaki ka, mukha yatang mali yun. Is that right? Ilagay natin sa tama, hindi natin pwedeng imak ang tama. Kasi ang tama, mananatiling tama. Because wisdom is supreme. You cannot counterattack wisdom because wisdom is supreme. And so, it should be concluded, and I therefore conclude, you need to get wisdom. And to reiterate and to emphasize, though it costs all you have, you need to get understanding. Amen? Kaya magpe-pray tayo. Pa-pray natin yung wisdom. Sino dito gusto ng wisdom? It's a make or break of life. Hindi pinagbabaliwala ang wisdom. Meron tayo nun dapat. Amen? Pinagkakatiwala sa Panginoon. Magkamali na tayo ng isa, wag na nating ulitin. Magkamali tayo, wag na nating paggrabihin. Amen? May gut reaction man tayo, still pwede natin yung ayusin na desisyon na itama. Are you getting that? Kaya ipagpe-pray natin, Lord, kung meron po akong mga maling naging desisyon, willing po akong itama. Marami akong maling mindset na kapag decide ako out of my emotion, Lord, willing po akong i-amend yun. Willing po akong i-undo yun. Willing din po akong ilagay sa trash. Willing din po talaga akong ayusin ang lahat. Amen? Kaya mananalangin tayo. Let's bow down our heads and close our eyes. Let's remain in the atmosphere of prayer as we lift up our hands to the Lord. Come on, let's raise our hands as an act of surrender. Father, through your Holy Spirit on this place, as we acknowledge our Savior and Lord Jesus Christ over our lives, Lord, continually, may you move, Lord, touch our lives as we acknowledge your wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And Lord, right now, we want to acknowledge, Lord, that if you are in our hearts, we will hate evil, we will hate pride, arrogance,
evil behavior. Lord, continually, if there's an offense or maybe wrong actions that we are doing right now, wrong behavior, evil behavior in our hearts, by the blood of Jesus, we ask, oh God, for your cleansing. Lord, we are very willing to humble ourselves before you just to gain that wisdom and understanding. Father, alam po namin, napakaganda ng plan mo sa mga buhay namin. You know the plans that you had for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a future. And Lord, right now as we pursue that future that we have in you, although we are redeemed right now and renewed, but Lord, still we know meron kang pinaprocess sa mga buhay namin. Nire-renew mo yung mindset namin. And in every day, or maybe in every hour, we will make a decision. And this decision, oh God, will glorify your name. Maybe in our career, in our personal life, the way we relate to our families right now, kung paano po kami nakikitungo sa mga parents namin, or maybe in our siblings, sa mga relatives namin, doon nila kami kakakitaan ng wisdom. And Father, right now, as a redeemed people of Jesus Christ, alam po namin, Lord, our life is so powerful. Our life, Lord God, is already changed by you. And Lord, we want to really walk with wisdom, with a good counsel that comes from you. Father, i-acknowledge namin yung mga people na ibinigay mo sa amin, our cell leaders, G12 leaders, our senior pastors, oh God, Bishop or Pastor Geraldine, as they, Lord God, give us instruction and correction or even rebuke, we will accept, Lord God, those words because we know ito yung mga bagay na magpapagaling sa amin. Ito yung mga bagay, oh God, na magpapalevel up ng aming competency with you. Lord, naniniwala kami, we will become a good person, an excellent person before your eyes. Come on, let's continually declare, if there's something in our hearts right now, we can surrender it to the Lord right now. If we confess our sins, He is just and faithful and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Lord Jesus, this day we thank you that we are cleansed, we are purified. Lord, we know that we are renewed. Lalabas kami sa place na to. We have that sound mind. We have that good judgment within us. Father, once again, we just want to bring back to you all these things, all the praises, all the honor that due to your name. We love you and we thank you. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Come on, let's give God a hand clap of praise.